Magandang araw, CTU! Ako nga po pala si Jershel Condiman. At ako, si Christian Dago. At narito kami ngayon upang mag-interview ng ilan sa mga estudyante dito tungkol sa Diskurso sa wikang pambansa. artikulo, kasaysayan at pangunlad ng Ng wikang wikang pambansa. pambansa. Umaga sa iyo, Binibini. Magandang umaga, Ariel. Ano ang iyong pangalan? Ako si General Kate Libuya, At anong kurso ka? Bachelor of Elementary Education. Maaari po ba namin ma-interview? So, ito ang aming tanong. Paano nagsimula ang idea ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa Pilipinas? Nagsimula ito noong 1935 nang itinakda ng Commonwealth Constitution na kailangan ng isang wikang pambansa upang maging simbolo ng isang pagkakaisa ng bansa. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Binibining Janelle. At ngayon naman ay maghanap tayo ng ibang estudyante para sa Pa nating mga katanungan. Magandang tanghali sa Ginoo. Maaari ba namin malaman ang iyong pangalan? Ako pala si Anthony Carpes at ako ay PhD student. Maaari ka ba namin ma-interview tungkol sa katanungan na ito? Bakit napili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa noong 1937? Napili ang Tagalog dahil sa palawak na paggamit dito sa mga pangunahing bahagi ng bansa at sa mga pagsusuri ng mga wika. Ito ay mayaman sa politikan at gramatika. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Ginoo. Andre. At ngayon naman ay maghanap na tayo ng ibang estudyante para sa Iba pa nating mga katanungan. umaga sa inyo, mga Binibining. Magandang umaga. Maaari mo ba namin malaman ang iyong mga pangalan at kung kayo? Ako nga pala si Angela. Ako naman si Wala na po mais na mula sa piling. Maaari mo ba namin kayong ma-interview tungkol Sa mga katanungan ito, ano ang naging epekto ng mga pagbabago sa wika sa mga Pilipino sa iba't ibang relihiyon? Nagdudulot ito sa malawak na pagkilala sa mga wika ng Pilipinas. Pero may mga hamon ito sa pag-aangkop sa pagbabago sa mga wika ng relihiyonal. Maraming salamat at ito naman ang katanungan para sa inyo, Binibini. Paano nakaka-apekto ang globalisasyon sa pag-unlad ng wikang Filipino? Para sa akin, ang globalisasyon ay nagdulot sa pagdami ng mga gayong wika, particular ang Ingles, na naging hadlang sa mas malawak na paggamit ng mga Pilipino at sa mga teknikal at profesional na larawan. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan na napupulutan talaga ng araw. At ngayon naman ay maghanap tayo ng ibang estudyante para sa Iba pa nating mga katanungan. Tanghali sa inyo, mga mama and sir. Maaari po ba namin malaman ang iyong pangalan? Maaari mo ba namin itanong tungkol sa mga katanungan na ito? Sa kasagutan, ano ang lawak ang paggamit ng Pilipino sa mga institusyon at paano ba ito mapapalawak? Pilipino ay ginagamit ng bansa sa edukasyon, ngunit hindi pa rin nakakakilala sa lahat ng aksyon na ito upang mapalawak na pagsasanay at patuloy na integrasyon sa politika. Ito ang iyong katanungan. Ano ang iyong pananaw sa paggamit ng Pilipino sa social media at mga modernong platform? Nakakatulong ba ito sa pag-unlad ng wika o nagsisimula? Ang paggamit ng mga Pilipino sa social media ay tulong upang mapalaganap ang wika. Ngunit ang mga aspeto ng mga slang at hybrid na mga termino ay maaaring magdulot ng pagkalito. Ito ang katanungan sa iyo, Ginoo. Sa hinaharap, ano sa tingin mo ang magiging estado ng Pilipino bilang wikang pambansa? Sa hinaharap, ang Pilipino ay maaaring magpatuloy na maging mahalaga sa pambansang pagkakaroon. Ngunit kailangan itong umangkong sa kalibagong lipunan at teknolohiya para mapanatiling importante sa bawat estudyante. Maraming salamat
pambansa. Artikulo, kasaysayan at pagunlad ng wikang pambansa. Ang pagbuo at pag-unlad ng wikang pambansa sa Pilipinas ay isang mahalagang aspeto ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa. Nagsimula ito noong 1935 nang itakda ng Commonwealth Constitution ang pangangailangan ng isang wikang pambansa upang magsilbing simbolo ng pagkakaisa. Sa pagpili ng Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa noong 1937, isinasaalang-alang ang malawak na paggamit nito at ang pagiging mayaman nito sa panitikan at gramatika. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagbabago sa wika tulad ng integrasyon ng Filipino sa edukasyon at ang epekto ng globalisasyon ay nagkaroon ng malawak na implikasyon sa mga Pilipino sa iba't ibang rehiyon. Ang pagdami ng mga dayuhang wika at ang pagsama-sama ng Ingles sa iba't ibang larangan ay naging hadlang sa mas malawak na paggamit ng Filipino. Gayunpaman, ang paggamit ng Filipino sa social media at iba pang modernong platform ay nagbibigay ng pagkakataon para sa pagpapalaganap ng wika. Bagaman, may mga hamon sa pag-aangkop ng wika sa modernong konteksto. Sa hinaharap, ang Filipino ay inaasahang mananatiling mahalaga sa pambansang pagkakakilanlan. Subalit, kinakailangan itong umangkop sa mga pagbabago sa lipunan at teknolohiya upang manatiling relevante at epektibo sa pagbuo ng isang magkakaugnay at progresibong bansa. Ang patuloy na pagsusumikap sa pagpapalawak ng paggamit ng Filipino sa lahat ng antas ng edukasyon at sa iba't ibang aspeto ng buhay ng bansa ay mahalaga upang mapanatili ang integridad at pag-unlad ng wikang pambansa.